So, mga sangkay, nag-umpisa na nga po ang pag-atake nitong Iran sa Israel. Talagang sinorpresa po sila, no? Umulan po ng napakaraming mga missile papunta po sa bansang Israel. Ang tanong dito, mga sangkay, ang Israel nga ba ay maghihiganti anumang oras? So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito, Sangkay Janjan. Muli nagbabalik dito sa ating channel. At may mahalaga po tayong pag-uusapan ngayon. Patungkol po ito sa bansang Israel, mga sangkay na nakaraan lamang, di ba? Nito lang, nakita nyo po, mga sangkay, yung umuulan na missile from Iran to Israel. Na ang tanong dito, ano ang gagawin ng bansang Israel? Pag-usapan po natin yan dahil itong mga sangkay ay bumulabog sa mga balitaan international. No? Marami po ang kinakabahan ngayon sa posibleng gagawin ng Israel. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po dito mga sangkay ay 1.29 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below. Ang dami na po natin, no? 1.29 million na po tayo. Ilang tulog na lang mga sangkay, 1.3 million subscribers na tayo. Ibig sabihin lamang, nadagdagan na po tayo ng 300,000. Simula po nung tayo po ay umabot sa 1 million subscribers. Ang bilis, no? So, susunod na araw, baka 2 million na po tayo. So, wag kang papayag na hindi mapabilang dito. So, click the subscribe down below. Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, guys. Ito pag-usapan po natin. Israel vows painful response as Iran launches around 200. Actually, hindi lang po ito 200 eh. Nasa 400, mahigit pa mga sangkay na mga pinaulan nila doon sa Israel. No? So, painful response. So, anong klaseng masakit na paghiganti ang gagawin ng Israel dito? Iran fired nearly 200 missiles, including hypersonic weapons, for the first time, targeting Israel's military bases. Grabe, no? Pati po hypersonic na weapon, ginamit na rin pala nitong Iran. So, ganun katindi ang kanilang ginawa sa Israel. Buti na lang, mayroon po ang Israel pang depensa. If you remember, mayroon po silang, ano yun? Iron Dome. And the second one is yung David Sling. Yung Iron Dome kasi mga sangkay, yun po yung pang short-range missile na pinapalipad. Yun, kaya pong ma-detect, kaya po nilang ma-intercept. Ang ano naman po mga sangkay, itong David Sling, eto matindi kasi pang long range po siya. Siguro kaya po nito yung mga hypersonic. Yung hypersonic mga sangkay, matindi yan kasi sing bilis po niyan yung speed of sound. Ganyan po kabilis yan. Iran fired nearly 200 missiles, including hypersonic weapons, for the first time. First time, mga sangkay, hypersonic, ginamit nila. Targeting Israel's military bases. The attack was in response to the recent killings of Hezbollah chief Hassan Nasrallah and an Iranian military general. With the will of the powerful God, for the revenge of the blood of the late martyred fighter Ismail Haniyeh in Tehran and violation of national sovereignty of the Islamic Republic. Grabe, no? Ewan ko ba't ganito kagulo sila. Kasi pag binasa din po talaga natin ang Bible, itong Iran, sila po yung Persia. 'Di ba? Pag binalikan po natin yung araling panlipunan mga sangkay, involved po doon yung Persia, 'di ba? Sa mga war dyan sa Middle East. So, ayan mga sangkay, nagaganap din po ngayon, Iran against Israel. Actually, mga sangkay sa Book of Revelation o kahit po sa Bible prophecy, napangalanan po dito ang Iran na in the last days, no, magkakaroon ng malaking digmaan sa araw po ng Armageddon or Gog and Magog war. Diyan po sa Middle East na babaha daw po yan ng kasundaluhan. At nabanggit po doon yung Persia. Yung Persia sa modern days, ngayon mga sangkay, yan po yung Iran. So talagang
Ewan ko, ito na ba yung tinutukoy ng Bible, mga sangkay? Paparating po tayo sa Armageddon? of Iran, and also the recent criminal acts of this criminal regime in killing the commanders and the great leader of Hezbollah and great fighter Mr. Sayyid Hassan Nasrallah, and also the noble general and martyr of the Revolutionary Guards in Major General Abbas Nilforoshan. Kasi mga sangkay, ito lahat ng mga Iran-backed, ibig sabihin, ang sinusuportahan ng Iran nagsusupply sa mga grupong to, ang ginawa po ng Israel, pinatumba daw po nila. Kaya, itong Iran, mga sangkay, naghiganti. Actually, nagsimula na po itong kanilang pag-atake sa Israel noong April. So, ngayon, nasundan na naman. So, ang tanong dito, possible ba umabot tayo sa World War III? Just in case na maging, mag-spread out itong war dyan sa Middle East. The latest strike, ordered by Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, was Tehran's second direct attack this year, after it launched hundreds Grabe, tingnan yung ganyang karami, of missiles and drones at Israel back in April. Iran's president said the strike was carried out to bring peace and stability to the region. Meanwhile, the Iranian military has warned Israel of more intense attacks if it in fact retaliates against Tehran. If the Zionist regime that has gone crazy is not controlled by America and Europe and wants to continue these crimes, or wants to do anything against our sovereignty and territorial integrity, tonight's operation will be repeated several times stronger and all their infrastructure will be targeted. Grabe, no? Yan po yung kanilang warning sa Israel, ang Iran. Sabi po nila, kapag hindi tumigil ang Israel, o kaya kapag gumanti daw po ang Israel, asahan nila na mas malala pa ang gagawin ng mga pag-atake sa kanila. Yung mga infrastruktura nila, siguro yung mga base militar ng Israel, yun ang mga sangkay, madadali din. Isa sa babanatan nitong Iran. Wala, hindi doon kasi sa kanila, mga sangkay, magkakalapit lang . Diba? Kaya kayang-kayang paliparan ka agad mga sangkay . Ngayon, tanong dito, anong gagawin ng Israel? The Iranian army claimed that 90% of the projectiles hit their intended targets. However, Israel said most of the missiles were shot down by its air defense systems. Okay, sabi ng Iran, kiniklaim nila na 90% na kanilang pinalipad, na kanilang target, tinamaan. Pero mga sangkay, sinasabi naman po ng Israel na karamihan sa pinalipad ng Iran, mga sangkay, na-intercept nila. Kasi mayroon po silang Iron Dome. At David Sling, pangsalag po yun. Yun yung nakakadetect, mga sangkay, ng kanilang mga missile. Israel lamang po ang mayroon yan at Amerika. So kayo, kanino kayo maniniwala? Sa Iran o Israel? Attack forced nearly 10 million Israelis into underground bomb shelters as the airspace over Israel, Iran, Iraq, Jordan, and Syria was shut down. Following the bombardment, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu vowed that Iran would soon pay a price for its attack. Ayan, mga sangkay. Yan po yung sinabi ng Israel Prime Minister. Iran made a big mistake tonight, and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. We will stand by the rule we established. Whoever attacks us, we will attack them. This is true wherever we fight the Grabe, sino man umatake sa amin, aatakihin din namin, sabi nila. axis of evil. This is true for Judea and Samaria. It is true for Gaza, Lebanon, Yemen, Syria, and it is also true for Iran. We fight the axis of evil everywhere. Ayan, mga sangkay, no? Matindi na pa itong sitwasyon. Ewan ko saan nahantong ito. Until now, hindi pa rin po nagre-response ang Israel. But alam po natin yan, anumang oras, may sorpresang gagawin yan. Ang nakakatakot lamang po dito, baka mag-all out ang Israel. Ibig sabihin, gamitin na po mismo nila yung kanilang mga jet fighter, bigla pong umatake doon sa Iran. Yun yung nakakatakot.
Kasi ginawa na po nila itong mga sangkay. Naalala nyo yung 6-day war na sobrang sikat po niyan? Ang ginawa po ng Israel, mga sangkay, bigla pong nilusob lahat ng mga detachment, lahat po ng mga area ng mga kasundaluhan ng kanilang mga kalaban. At that time, napakarami pong bansa ang lumaban sa kanilang mga sangkay. So, talagang diskartihan lang to. Planong matindi para kung sino ang mananalo, no? Then again, let's pray for peace, no? Sana hindi na po magtuloy-tuloy itong digmaan kasi ang nakakatakot dito, baka magkampihan na. Pag magkampihan na, ay naku po, Diyos mio marimar. World War III po ang kalalabasan nito. So ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Maganda po yung topic natin dito, mga sangkay. Kaya, ano pang hinihintay niyo? Subscribe. So, ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.